Good morning mga kasambahay! Narito muli ang programang Karamay Nyo sa inyong kalusugan. Ako po si Dr. Sara Barba Cabudil at ito ang Doctors on TV. We're here at Makati Medical Center, your trusted health partner. Right here at number 2 Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. Ngayon pong linggo ay pag-uusapan natin ang isang kondisyon na tila tahimik pero unti-unting sumisira sa kalusugan ng marami. Ito po ang prediabetes at insulin resistance. Pero bago po ang lahat, alamin natin kung gaano na ba karami ang kaso ng meron dito sa atin. Pasimulan po muna natin dito lang sa Dose of Information. Sa buong mundo, patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaso ng prediabetes at nagkakaroon ng insulin resistance, mga kondisyon na maaaring mauwi sa type 2 diabetes kapag napabayaan. Ayon sa datos mula sa International Diabetes Federation noong 2024, tinatayang nasa 488 milyong tao o 6.2% ng world population ang may impaired fasting glucose o IFG. Inaasahang aakyat ito sa 648 milyon o 6.7% pagsapit ng 2050. Partikular na mataas ang bilang ng impaired fasting glucose o IFG at impaired glucose tolerance o IGT sa mga high-income countries, ngunit maaaring pagdating ng 2050, mas mabilis ang pagdami ng mga kaso sa low-income countries. Samantala, mula sa ulat ng Healthline, ang prevalence ng insulin resistance naman ay nasa pagitan ng 15.5% hanggang 46.5% sa mga adult population sa buong mundo. Ang mga datos na ito ay paalala sa atin na hindi dapat baliwalain ang mga kondisyon gaya ng prediabetes at insulin resistance. Kaya't habang maaga pa, ay dapat na tayong kumilos upang maiwasan ang diabetes. At para po mas maipaliwanag ang koneksyon ng prediabetes at insulin resistance, makakasama po natin ang isang eksperto sa larangan ng endocrinology mula sa Makati Medical Center. Let's all welcome Dr. Andrea Marie Macabuang Oliva. Magandang araw po, Doc. And thank you for joining us. Thank you, Dr. And you might want to greet our viewers muna, Doktora. Good morning po sa inyong lahat. Salamat sa pagkinig, sa being interested po sa mga sakit na pwede nating maiwasan po. Yeah, especially, Doktora, this one is very common, Yes diba? po. And thank you, Doktora. Marami tayong matutulungan sa ating tatalakayin ngayon pong araw. Okay. So, eto, Doktora, sa paunang tanong, Doktora, ano po ba yung ibig sabihin ng prediabetes, okay? At paano po ito naiiba sa diabetes para sa kaalaman ng ating mga tagapanood? So, basically po kasi ang diabetes, prediabetes, ibig sabihin po nun, hindi na normal yung sugar sa katawan nyo. So, meron kasing normal levels po ang sugar. So, ang difference po ng prediabetes at saka diabetes, numero lang ho. Yun nga lang, ang mas importante doon is ang prediabetes na re-reverse pa po natin para maging normal ulit. Pag diniagnose na po kayo ng doktor na diabetic, panghabang buhay siyang sakit. So, kung tatanungin nyo, pag diabetic po ba, araw-araw ko na ba kailangan mag-maintenance na gamot? Ang sagot po doon, opo. Pag sinabi ng doktor pre-diabetic, Dok, matatanggal ba to eventually? Pag maganda po ang diet, exercise, follow-up, at kung kailangan man ng gamot sa umpisa, pwede po siyang ma-reverse. So, gusto namin makuha sa pre-diabetic para naibabalik natin sa normal. Kumbaga parang hindi pa malala. Yan, buti nalaman na kaagad early on. Yes. So basically, may magagawa pang paraan. Opo. Pero pareho namang may magagawa. It's just that yung isa, yung pre-diabetic stage, meaning to say, kaya pang bumalik sa normal. Normal, nang walang gamot. Nang walang gamot. Opo. Okay, so ito, Doktora, usually kasi na-mention nyo kanina yung di ba, yung lifestyle. Okay, Yes. so basically, di ba, medyo common din kasi sa mga, di ba, lifestyle disease kasi ang diabetes. Opo. Okay, so medyo kalimitan. I'm not saying most of the time, but I mean all of the time rather. So,
pag nasa heavier side, okay? So, doktora, ito no, katanungan ng ating mga kasambay, pwede bang magkaroon ng pre-diabetes kahit hindi daw mataba o kahit hindi mahilig sa matamis? Pwede po. So, yan yung mga popular belief na dapat i-break na natin. Hindi lahat ng mapayat healthy, hindi lahat ng on the heavier side unhealthy. Kasi ang weight po, genetics come into a place sa weight. Pero kasi pwede kang hindi tumataba pero ang favorite yung kainin araw-araw fast food. Yeah. Or pwedeng hindi ka mataba pero isang galon kung kumain ng ice cream. Pwede ka namang on the heavier side pero ang kain mo healthy, just your regular meals. Yung mas payat po doon ang magkakaroon ng mga diabetes. But of course, this doesn't give license dun sa mga nandun sa malalaki Of course. to check on their health status Of as course, well. Okay, and ito, kanina, na-mention din natin nung introduction pala, Doktor, about insulin resistance. So ano ho ba ito and paano po ito naiuugnay sa pre-diabetes? Okay. Maganda na nga na may awareness ngayon kasi usually ang mga tao nagpapacheck na lang ng sugar kapag may nararamdaman. So, meron pang yung tinatawag na insulin resistance. Siya pa yung una bago sa pagiging pre-diabetic. So, pag nag-check ka ng sugar, normal siya. Pero it does not mean hindi ka insulin resistant. So, ang problem po sa insulin resistant, siya yung precursor of you leading to pre-diabetes and diabetes. Okay, so, and ito, doktora, siguro, we've been talking about insulin resistance. Siguro, lecture na natin ng kaunti ang ating mga viewers. Ano ba si insulin? Gaano ba siyang kahalaga? And then, bakit pag sinabing resistant, nako, dito na pwedeng maging pre-diabetic? Yes. Yeah. So, basically kasi yung katawan natin, lahat ng kakainin natin nagiging sugar. So, hindi totoo na konti lang ako kumain ng rice, konti lang ako kumain ng sweets, hindi ako magiging diabetic. But so, basically, the basic form ng katawan natin is sugar. So, basta marami, nagiging sugar siya. So, you could imagine the easiest way para ma-explain si diabetes and insulin resistance. Sa isang sugar, kailangan mo lagi ng isang insulin. Dapat, ang trabaho ni insulin is papasukin si sugar sa cells mo. Yung cells mo kasi uses sugar para siya yung mag-regenerate. Siya yung nagre-repair ng mga damages, siya yung nagpro-promote ng mga growth. Okay? So you could imagine, si insulin para siyang susi. Para pumasok si sugar sa cell, kailangan mo ng susi, kailangan niya buksan yung cell para pumasok si sugar. Ay, parang pinto, di ba? Hindi mo mabubuksan. Without Pero dapat, the susi. Yes, okay. po. So, ang nangyayari, so kung kunwari, marami kang sugar, walang insulin, hindi siya papasok. So, lahat sila nasa dugo lang. That's why tumataas. Parang yung sa pintuan, lahat ng tao nasa labas. Okay? So, sa umpisa kasi, enough naman po yung sugar at yung susi para sa cell. Tama yung ratio nila. Opo. Ngayon, pag insulin resistant, ang nangyayari, imagine niyo po yung padlock or imagine niyo yung keyhole, kunwari, kinakalawang siya. So, hindi na effective na nabubukas nung susi yung lock. So, yun yung what we call insulin resistant. So, the insulin resistance is because defective na po kung yung lock niya. And ano ba mga cause nito? Imagine mo, let's say, ang padlock na iwan mo sa ulan, nagkakalawang. So, kunwari, you're gaining weight, pwedeng nababalutan ng taba yun. Okay. So, bakit siya nagiging precursor to pre-diabetes or diabetes? Sa umpisa kasi, mag-produce yung lapay mo ng insulin. Yun nga lang, parang factory, kung ang capacity niya ay 100 insulin lang at hindi pa rin nauubos si sugar, nasisira yung lapay if it works beyond yung capacity niya. So, doon na, mag-uumpisa ng mag-start magtaas yung mga sugar levels. Doon na yung nagiging pre-diabetic at diabetic. So, sa insulin resistance kasi kaya pa nung lapay mag-produce ng insulin na enough. Sabi nyo nga kanina, doktor, ang ganda ng pagkaka-explain nyo ha. Sabi nyo kanina, yung pre-diabetic, yun yung parang nasa numero lang kasi, di ba? Pero kaya pang bumalik. But yung insulin resistance, in fact, so bago lumabas yung problema ng pagiging pre-diabetic, may nangyayari na at a cellular level Yes, na tinatry namang
Ayusin ano ng ba Tagalog katawan. ng compensation? Ayusin ng katawan. Yes. Pero pag, siyempre, tayong mga abuso, kain pa rin, at hindi pa rin nagbabago ng lifestyle. So, nadidisregard natin yung pag-aalaga sa katawan. This is when yung insulin resistance tuloy-tuloy pupunta na sa pre-diabetic stage. Po. So, ang katawan kasi natin matalino will always try to put us back to normal. Yun nga lang, di ba, parang kotse, kung buong araw mo siyang gagamitin at hindi mo siya ipagpapahinga or hindi mo siya i-overhaul, nasisira. So, ganun din po May siya. pagkaabuso tayo. Yes. Yun doon nagkakaroon ng ganun. So, parang kulang na lang sabihin ng katawan natin, di ba ginusto mo yan? Ginawa ko na yung dapat kong gawin. Yes. Okay, so ito, doktora, kidding aside, so basically, pero, di ba sinabi nyo kanina na ang pre-diabetic stage, numero lang, so basically yan, wala pang nakikitang manifestations. Wala po. Hence, pati ang insulin resistance, Mas wala din. Okay. Pwedeng wala. But there are very subtle manifestations na usually hindi kasi natin pinapansin. So, pwede talagang wala or pwede, kunwari, yung napapansin mo, sasabihin ng mga tao, parang nangingitim yung batok ko. So, pwedeng manifestation yan. Or pwedeng sabihin ng babae, parang nag-irregular yung menses ko. So, yun yung mga small manifestations na hindi napapansin. Hindi siya kasi as drastic as yung alam natin, yung ihi ng ihi, Yeah, oo. or sobrang pumapayat. Hindi siya ganon. Pwedeng the small things. Yung iba lang nga, na di ba, ganon. parang lumalabo din yung mata. Akala Yes. nila parang primarily vision problem. Yung pala, it's secondary already to diabetic Yes, problem. Yeah. Okay, so ito, doktora. So we've been talking about yung its numbers lang ang mag-determine. Okay, so usually, ano yung mga tests that you usually request for para at least makita na yung delineation between a pre-diabetic state from that of the diabetic per se. So, para mag-diagnose ng pre-diabetes or diabetes, you do have to have two abnormal numbers. Kaya usually, ang doktor hindi nagre-rely lang sa isang fasting sugars. So, you have your fasting sugar, which yung definition nun is about at least 8 hours na walang kain. Walang kain, walang tubig. Walang kain, walang tubig. Usually, si tubig wala masyadong effect. How about Yes. pag nag-toothbrush? Kasi tinatanong yan minsan ng mga pasyente. Doktora, kasi di ba matapis din yung toothpaste? Hindi naman nila Will it affect? ninulunok yung toothpaste eh. Okay. So at least, wala daw. So, Yes. wag po natin gawing dahilan nyo kung bakit Correct. hindi tayo magiging orally hygienic. Okay. So, mag-toothbrush bago pumunta sa lab. Laboratory. Okay. So, ang normal na fasting sugar is less than 100. 100 to 125 is pre-diabetic. 126 is diabetic. But we cannot rely on one number. So if you want to use your fasting, you have to have a second fasting sugar again with the number. With the interval of how many days or weeks? Usually for fasting sugar, about a month. Okay, after a month. But the easiest way to diagnose is to have a fasting sugar and yung tinatawag naming HbA1c. Hemoglobin A1c. Yes. So, si hemoglobin A1c, kaya siya maganda because it will tell us the average sugar for the last 3 months. Si fasting kasi dinadaya ng pasyente. Pag alam nila maglalabs, Oo 3 nga, days actually. before, di na sila kakain. So, medyo gaganda. Yung iba nga, bibili pa ng over-the-counter drug. Naku, teka. Umiinom ng oo, gamot. may Yes. annual test ako, may medical ako, baka hindi ako makasampa, kunyari sa Yes. bangko. Ganyan. Iinom na ako, di ba? So, si hemoglobin A1c is actually a very good parameter kasi average siya ng 3 months. So, hindi niya madadaya yung 3 months na yon. Tipong kahit isang linggo siyang hindi kumain, yung pa rin ang result ng The hemoglobin A1c. Yes. So, yun ang maganda. So, yun ang usually gusto naming second parameter. So, the A1C, a normal is a 5.6%. Ang pre-diabetes would be 5.7 to 6.4%. 6.5 and above would be Diabetes na. Yes. Okay, how about this, kunyari, ang resulta ay, say, pwede ba kayong kasi sinabi mo kanina, pwedeng 2 fasting blood sugar levels, okay, at 1 month interval. And then, kung merong isang result na lang ng hemoglobin A1c and nasa diabetic state, 6.5 at least. So, automatic diabetic na yun, doktora? Okay. Ang problem, ganyan. Kunwari si HbA1c 6.5, pero si fasting medyo mababa. Kailangan nyo pong imbestigahan kung bakit mababa si fasting. Kasi pwedeng diabetic talaga siya, pero si patient, pinaghandaan niya yung Exam, lab test lab niya. test. Yes. Or,
pwedeng your body is really still able to control the sugar, pero kasi si HbA1c really is average. So that would mean pwedeng maganda yung fasting kasi nakaka-produce ng enough insulin si body. Yun nga lang, matakaw tayo. So ang tumataas really are the sugars pagkatapos kumain. So you do know, majority na nagko-control nung HbA1c na mataas pero maganda si fasting is more the eating habits nung So, pasyente. what would be the diagnosis then? Okay. So doon kami nagkakaroon ng debate ng patient. Are you pre or are you diabetic? Usually I'd tell my patients kasi it is a continuum. Dire-diretso siya eh. So pwedeng if 1 month ago ka nagpa-check, yung HbA1c could have been 6.4. You could have been clean cut na diabetic. Yeah. Or matumakaw ka ng 1 month, naging diabetic Baka ka. maraming fiestahan na pinuntahan. Yes. At Okay. saka mga sasabihin nila, mangga. Marami. Ayan. So, pag ganyan sasabihin ko, you are naglalaro between the two. But, how would you manage the patient then? As a pre-diabetic case or diabetic already? So, usually kasi, depends, sa pre-diabetic kasi, pag kunwari, range siya, so 5.7 to 6.4. If let's say the A1C is about 5.7 and the fasting is about 105, sabihin sa akin, makiusap sa akin si patient, Doc, pwede po bang diet and exercise po to? In the guidelines po kasi ng American Diabetes, aggressive dapat sa pre-diabetic kasi reversible. Ayan. So generally, pwede mo nang bigyan ng gamot yon. Pero kunwari, nagtatrabas kwentas pa si patient, yung mga 5.7, pwede ko pa yan pagbigyan. Pero kung kunwari, HbA1c mo 6.5, fasting niya pre-diabetic, si 6.5, I would aggressively treat already with medications. Wala nang compromisation here. Parang hindi na talagang gamot. Yes. Para mahabol siya, di ba? But the patient can prove me wrong na unti-unti siyang mawala yung medicines, di ba? Kasi pwedeng, pwedeng kakatungtong-tungtong lang niya, pwedeng naparami lang yung kain niya in the last month. But the premise is, baka kasi, if I leave him without the medicine, pagbalik niya, full-blown diabetic Okay. na talaga siya. And ito, doktora, ano ba yung mga risk factors na nagpapataas ng chance ng isang Pinoy na magkaroon ng, pareho, pre-diabetes and insulin resistance? I guess kasi ang sarap ng pagkain ng Pilipino eh. At matakaw ang Pinoy. And- Aminin mo, and- doktora. Mahilig magkwentuhan eh. Tapos usually Yes. merong ganyan pa. Merienda na, nakaupo pa from lunch, di ba? At iniisip pa yung next. May merienda and dinner. But basically, ang food natin, carb-rich. Yeah. So, it's okay to eat rice, kaso nauso sa atin lahat ng only rice. Di ba? Yun ang common. And then, ang dessert natin, kakanin din. So, nag-rice ka na ng meal, ang dessert mo, kakanin. So, that's another thing. And then, we're really fond of bread, noodles, inuulam natin yung pansit sa kanin. So, basically, yung diet. Para may din nakalimutan natin. ka, kasama ng lahat ng yan, yung mga drinks, may kasama pang kulay yan o kaya may lasa. Hindi Yes. pwedeng water lang, di ba? Yun. So, that's the second thing. Dahil masarap daw at saka mainit daw ang sa Pilipinas, hindi tayo pwedeng uminom ng water lang. Kailangan may lasa and kulay. How about yung genetic predisposition? So, they would say genetic predisposition would be 40% if both parents would have. But, ang ibig sabihin kasi ng genetic predisposition is the chance for you to have diabetes. So, mas malaki pa rin yung chance na wag kang magka-diabetes. Kaya lang lumalaki ang chance magka-diabetes if your parents have diabetes because you live together. You eat share the same food. meals. Yeah, You have the same habits. Usually, sasabihin ko yan sa patient ko, laging sasabihin nila, Doc, naman ako to. Sasabihin ko, not necessarily. Kung wala may magulang, lagi na Lagi na lang may diba? kasalanan. Kasi kung hindi magulang ang nabiblame, stress, di ba? Well, not for diabetes, but usually yung For dalawa everything. Yeah. So usually explanation ko nga sa patient ko, kung ako walang diabetes, ikaw may diabetes, ang ibig sabihin ng genetic disposition would mean pareho tayong walang diabetes. Parents mo meron. Ako, parents ko wala. We eat 1 gallon of ice cream, pwedeng magka-diabetes ka na, pwedeng ako hindi pa. But if I eat my 2nd gallon of ice cream, pwedeng magka-diabetes na ako.
If you don't eat your gallon of ice cream, I eat 2 gallons of ice cream, ikaw hindi ka magkakadiabetes. Ako magkakadiabetes. But if we both don't eat the gallon of ice cream, pareho tayong walang diabetes. So really, not because your parents have diabetes, you will have diabetes. Yeah. Dapat nga the other way around eh. Yeah, yeah, Nakita mo na sa parents mo, so you also do know kung saan siya nagkamali or why nagka-diabetes yung parents mo. Yeah. Dapat maiwasan. Pero doktora, kanina, we've been laughing about dun sa mga desserts na available. Kasi diba, makita mo pagbukas mo talaga ng social media, makikita mo ang dami-dami. Oo. Dito po sa amin, may bagong box, di ba mga ganyan eh. Yes. Pare-pareho pa ng mga, parang tinutulay yung delivery, di ba? Okay, so now, ang nakita ko rin naman, na-observe ko, because everything would be posted on social Sa media. media. May mga nakita rin akong mga grupo ng kabataan ngayon na they're very conscious about what they take in, di ba? Yes. And they're into a lot of, may mga grupo ng nag-gadgets. Yeah, we have to admit that. Pero meron din talaga na mga parang ang dami-dami nilang aktibidades, napakarami. So, I don't know kung kanino ba to i-attribute, probably post-pandemic, nakita natin yung importance of maintaining a healthy lifestyle. Yes. So, ako, coming from my, from me personally, nakita ko kahit na-guilty ako nung lagi ako nagsisweets, my kids really, even if mag-grocery ako, feeling ko ang guilty nga parents pag depende sa binibili ko. Yes, So, that's dapat ililistahan ako, teka, wag na to, ganyan. Kaya ako, I would buy a bar and then I'll keep it. Kasi parang, hindi ko talaga matiis, pero I don't want to, influence them. Right. Pero ako, pag kunyari, nahuli nila ako in the act of, taking a bite, no, mommy, it's okay, ganyan. So, sabi ko, I'm happy na hindi nila ako, ginagaya dun sa na yun. So, yun, siguro pwede rin yun. So, I just shared that story na pwede ngang baguhin para i-break na natin yung yung Exacto. pagsisisi na, naku, ito yung jeans na namana namin. Tama ba, Doktor? Tama. Kasi the social media works both ways. It could be yung mga bata kaya nagkaka-diabetes kasi wala nang ginawa sa social media, sedentary lifestyle. Or because nga ngayon na medyo aware talaga sila, 'di ba? And the information is there. Kaya nga nauso ngayon, 'di ba? Ang dami ngayon na mga bakery na keto. Ang keto is low sugar. So they're giving us already better options if you want the cake. So really, malaking bagay din siya because when they see this, nare-realize na ayoko maging parang parents ko din. Okay, maganda rin yun. At least mas, nakita natin mas matalino yata yung mga bata sa generation. Matalino naman sila. Okay, okay. Eto, Doktora, how about, so we mentioned a while ago about yung sa food, no? How about yung iba pang lifestyle factors like stress, na laging sinisisi din, yung sleep, okay, and many other habits as well. In connection or in relation to insulin sugar, resistance, yes. yeah. In terms of stress kasi, usually ang tendency natin to cope with stress is binge eating. So that's usually what is more correlated to it. Stress, there is also what we call stress-induced hyperglycemia, but it isn't a constant thing eh. So pwedeng tumaas bahagya, pero it will go down. Just Pero, for you to be able to cope up with the stress, the present yes. stress. So pag nawala si stress, dapat Bababa na siya. Yes. And generally, sabi ko nga, matalino ang katawan natin. The body is able to cope up with it. Yes. Okay. How about sleep? Si sleep really will recommend 8 hours of sleep. Pero hindi naman porket hindi ka makasleep ng 8 hours, tataas si sugars mo. Basically, it's mainly, of course, you become bumabangit yung how the body repairs. So, kasama kasi din yon sa sugar elevation, how the pancreas is able to Parang hindi ba recuperate. baliktad or take ko lang to? You may correct me, Doktora. Actually, pag kulang ka nga sa tulog, syempre puyat ka. So, what happens is that gugutom ka, kain ka ng kain, di ba? That's what causes the sugar elevation. So, kaya nga dapat matulog din talaga. Yes. Yun siya. Okay. And then, kanina, we mentioned a while ago about yung, di ba, may type 1, type 2 diabetes. So, yung type 1, bata pa lang, early onset. Dahil talagang, di ba, wala na po talaga silang insulin at all. How about yung type 2 na pinag-uusapan natin na may pre-diabetic and diabetic? Doktora, sa ganito ba, pwede din magkaroon ng bata or how young po yung age Na ng magkakaroon nito? Dati mas madali siya. Basta bata, type 1. Basta matanda, type 2. Ngayon, actually, nakakakita na kami ng young. Ano yung Meron. youngest mo na nakita? Ako nakita ko youngest 12. And That's sad. it really is makikita mo yung parents. Kaya lang siya nalaman na diabetic kasi yung parents niya patient.
ko. So the parents, both parents diabetic, their lifestyles are the same. So, siya tinest talaga namin for everything kasi sabihin ko baka type 1 because 12 lang siya eh. But no, talagang type 2 siya. Na-identify ba? So basically, siguro yung pagkain nila sa bahay. Yes, ganyan. their eating habits, yung lifestyle habits nila of, medyo sedentary. Eto, doktora, kasi 'di ba, kabila-kabilang kanto yung yung mga bilihan ng milk tea. So, Yes. syempre, may sari-sari store si Aling Nena, kumbaga. Tapos, may mga soft drinks, diba? Ang dami. Tapos, basta yung mga instant food, diba? Ay, yan kaya yung probably reason why, medyo umaga na yung pagkakaroon ng diabetes ng mga kabataan ngayon. Kasi di ba nung bata tayo, once a week lang tayo papayagan ng parents natin mag soft drinks, di ba? On a special occasion pa. Na hindi ka mahuhuli. Yes, ganyan. Ngayon kasi very accessible siya. The other thing is, actually, nakita namin tumaas ang rate ng diabetes noon dumating si milk tea. Kasi puro asukal. Puro asukal talaga siya. Tsaka even yung mga iniinom natin, akala natin mga fruit juices. Yes. Actually, flavoring lang talaga, di ba? Plus, Yung iba. ang sugar. fruits, we would say, generally, we allow fruits because it does have vitamins, but fruits are pure sugar. Talaga, yung totoong Yes. fruits. So, okay. So if you translate it to juice, there is allowable limit. But of course, it should, if let's say, ang allowable limit for mango, para hindi mag-shoot up yung sugars mo, is 1 pisngi. Dapat pag nag-fruit juice ka ng mango, 1 pisngi lang din yung panggawa mo ng juice. Kasi sabi nila, di ba, low glycemic index naman daw yung sugar. Totoo ba? Well, ang ibig sabihin ng glycemic index would be kung gaano siya kabilis or gaano kabagal siyang mag-convert to sugar. But basically, the grams of sugar are still also the same. there. Okay. Yes. Sabihin ko pa naman kasi, when we talked about yung soft drinks, ganyan, nakakatuwa yung pinapa-implement sa mga schools, di ba po, bawal yung mga soft drinks. Yes. Usually healthy. Makikita pag bumili ka nga, parang wala bottled water lang, kalimitan ng meron. Though, may nakita ko mga booths na allowed kasi yung mga fruit shakes. So, kaya lang ito rin pala, medyo Kailangan ang careful din. Careful rin with fruit shakes. I would suggest, of course, natural, may sugar na si fruit, so sana wala na silang dagdag na sugar pa. So dito papasok yung pababa mo na ng syrup. If you want, pwede mo na wag palagyan. Kasi ngayon meron mga 75, 50%, babawasan 25%. Kaso sa milk tea, may boba ka eh. So kahit mag-zero ka, Oo nga. yung boba, yung Wala ko, I don't eat tapioca. boba. I eat nata. Sili ko pareho lang. Anyways, ito, doktora, Okay, na serious note. So, ito, doktora, so paano ba dapat na yung tamang pagkain para po sa isang may pre-diabetic condition? So generally, ang sasabihin namin, just a healthy diet, di ba? So regardless kung normal, pre-diabetic, diabetic, healthy diet talaga. What we would say, if you could avoid sugar, yun yung i-try mong i-avoid. Kunwari sa atin, we like our coffee. Kung kaya natin i-avoid putting the sugar sa coffee, malaking bagay siya kasi everyday Mapait lang. siya. Yeah. So there are your mga aspartame mo, your mga artificial sweetener, but of course everything has a limit. So yung mga artificial sweetener na yan, about 3 small packs in a day, usually those are the limits. Okay, but also. ito, doktora, yung next question ko, I think maraming interesadong malaman to. I mean, are they still allowed to have like a cup of rice in each Sure. meal? Pwede pa. So, So, kung 3 times kumakain, The 3 cups. Pwede yun? Yes. So, Okay. usually, So, pwede po. kasama kasi po doon yung timing at kung gaano karami at a meal. Kaya ng body natin kumain ng 1 cup of rice every meal, pero hindi kaya ng body natin kumain ng 1 meal with 3 cups of rice. Okay. So, hindi po 9 a day. So, at saka mas lalong hindi na din. So, dapat sa kain natin, hindi rin isang buhos yung kain. Kasi ang pinag-uusapan ho dito yung workload po sa lapay natin na mag-produce siya ng insulin. Yes. Kumbaga pinahihirapan. It's like parang may karga ka. Teka muna, may karga na ako, pabibit-bitin mo pa ako Isa pa. another. May nag-abot pang isa. So parang ganun po siya. Yes. So, kung sana isa-isa mo lang ginawa, it would be easier for you. Okay. So when we say we should be taking good care of our body,
alamin natin yung mga bawat organs also. Iba-iba kasi rin yung proper taking good care of each organ, di ba? So, may mga ganong specific, but meron generalities, but meron pong specific. Like, iba sa mata, okay, so Yes. basically, avoid yung ganito, ganyan. So, may ganon. So, yun po, total lagi naman tayong mga nag-i-internet, di ba? Okay, so might as well, tingin din natin Yes. yung mga, paano natin mas mapangangalagaan yung katawan, hindi lang natin, pati ng mga kaanak natin. Okay. So, ito, doktora, ano po yung masasabi nyo dun sa mga nagda-diet pero naku, hindi naman daw pumapayat, tapos lagi naman din pagod? Problem kasi sa laging nagda-diet na hindi pumapayat. Ang basic premise kasi ng pagpayat, kailangan yung input mo mas konti kaysa sa output mo. And when you say output, So that's your physical Activity. activity. And then, the other thing would be is, baka naman diet tayo ng diet, pero kunwari, ang favorite natin, sabihin natin, diet ako, Skyflakes lang yung kinain ko. But Skyflakes would be about 1/2 to 3/4 cup of rice in equivalent. talaga ba? Of course, they all have calories. Okay. So, kung nakakadalawang Skyflakes Kasi ka doktora, na, kaya ako nagulat. Meron ako mga kakilala, hindi ako diet ako ngayon. Tapos isang upuan, kakain sila 3 packs. di mas mabuti na pa na baon. mag 1 cup of rice siya. Mas mababa yung calorie count nun. Kasi in terms of eating and in diabetes, the calorie count and the amount of sugar nagko-convert siya. So the calorie will determine kung papayat ka or tataba ka. So in terms of calories, yung 1 cup of rice, Sila ko tuloy narinig yung kanta sa social media, di ka na papayat. Ano may ganun? Okay. So basically, so yun yung mga lugi. so dito papasok, doktora, yung sinasabi na mindful eating. Yes. Okay, so, doktora, baka pwede tayo mag-share also ng yung parang, how do you do this caloric counting? Kasi, di ba parang, for a time, actually, nangarap din ako eh. Tinitingnan ko yung mga Mahirap din, likod-likod. no? Yes. Ilan yung intake nito, ganyan, ganon. So, but for a time, napagod na din ako. So, I mean, how can we inspire yung ating mga viewers? Okay, so to, at least parang, gusto naman ng lahat na parang nasa sila, yung kanilang build, okay, tama, Yes, what's normal, proportional, yeah, yes. proportionate. And then, so, ano po yung pwede? Paano yung mga ganon, doktor? So usually kasi sabihin namin, for an average Filipina dapat should be having about 1,500 calories a day. So the easiest actually is to just read yung mga Nasa likod. 'di ba? Pero the easiest really is if you want to eat a meal, yung plate na parang cafeteria plate. Salad plate? Yun naman, yung may hati, yung may 1/4, 1/4, and 1/2. Ay, parang mukhang pambento, ganon. Yan, yung pambento. Yeah. So, the 1/2 nun, generally, is pang gulay. Hindi siya pang carbs. Akala ko pang, siya? Hindi siya pang rice. Akala ko pang lechon siya. So, generally, the 1/2 nun is really for vegetables. The Vegetable. 1/4 nun is for your carbs. The other 1/4 is protein. And not for dessert. Si dessert, meron kang 1 fruit on the side. Pwede naman. Fruit, okay. Yes. So, na isang ganun yung slice meal. at hindi isang buo. Yes, isang slice. So, kunwari, gusto mo yung mga slice, isang slice ng ganyan. So does it mean it would really help if we make a weekly plan of our diet at home? Well, it really would help. Yun nga lang, sasabihin nila, ang hirap di ba? Pero mahirap kasi actually, ang hirap din talaga, especially for those working. Yes. Ang hirap Usually they, many would just resort to having take out food. Pero ganyan. doon ang pinakalugi. So, ang lugi is really all the take-out, all the fast food. Kasi basta you eat home-cooked food and you proportion it like that, more or less healthy yung eating habits mo. Doon lang nagkakagulo if you buy from outside. Kasi syempre, di mo na alam the quality ng Pagluto. laman or The additives also. the ganyan. additives, the mga betsin or the mga sugar. So yun yung mga hindi natatanggal from the outside food. Eto, doktora, ano po yung mensahe nyo dito sa ating mga kababayan na iba kasi parang, pre-diabetic pa lang naman ako. So, yeah. What I would say is pre-diabetes is reversible. We really do like to get our patients at an early stage. Sasabihin kasi ng mga ibang pasyente, ang gastos naman magpa-lab test, ang gastos magpatingin sa doktor, wala naman akong sakit. I would tell you, mas magastos pag may sakit ka na. So that's the first one. 2, prevention would always be better than cure.
So, at an early stage, it's good to take care of your health. Kasi investment mo naman yon in the long term talaga. Yeah, and if I may just add, we have to be aware of the possible complications which mostly are irreversible. That's right. We do not want that, di ba? Yun. Naku, Doktora, ang galing-galing nyo. Nakakatuwa. Talaga. Promise, I really enjoyed this interview and really looking forward na makasama kayo. But before kita pakawalan, Doktora, baka meron kayong gusto nga ibigay na like mga final message sa ating mga viewers. In terms of being healthy, usually I do tell my patients, di naman ako maniniwala na everyday mabait tayo. But generally, on a regular basis, we do know how to eat properly. Of course, there will always be parties, there will always be desserts, as long as we do it in moderation. That's the first thing. 2, kung takot kayo sa doktor, kahit once a year annual will actually help prevent all these serious diseases po. And, lastly, with the advent of social media, you can always actually look kung ano yung mga healthy, kung ano yung mga do's and don'ts. So, take advantage of that para to keep all ourselves healthy po. Yes, very well said, Doktora. Thank you very much again, Doc Andrea, dahil napakalinaw po ng inyong ibinahagi dito sa ating mga kasangbahay. And, Doktora, baka may gusto kang batiin or you might want to invite our viewers to visit you here at Makati Medical Center. So, if you do need any help, we have good endocrinologists here in Makati Medical Center. And then we also have our Diabetes Care Center here in Makati Medical Center. They give very, very good advice in terms of diet and portions of food and how we should be eating healthy. And hindi po siya mahal. Hindi siya mahal. Okay, so let's just try. Pwede naman mag-inquire lang muna, di ba, Doktora? Okay, and syempre, para makita nyo pa yung mas iba pa nilang information about their services, you may visit the Makati Medical Center website at www.makatimed.net.ph. You can also conveniently book an appointment online or reach their 24/7 hotline at 0288888999. 58 po yan, 39. Stay connected to world-class healthcare anytime. Maraming salamat muli, Dr. Andrea Marie Macabuang Oliva, isang endocrinologist mula po sa Makati Medical Center. At syempre, hindi po kompleto ang Dr. Zon TV kung walang tips para sa kalusugan ng mga kababaihan. Naku, kaya huwag po kayong aalis dahil susunod na ang Women's Health sa pagbabalik ng Dr. Zon TV. Welcome back, mga kasambahay! Ito pa rin ang inyong program, Dr. Zon TV. Ngayon naman po ay pag-uusapan natin ng isang kondisyon na madalas nakikita sa kababaihan. Alamin po natin ang kaugnayan ng autoimmune condition and hormonal triggers sa women's health. Panoorin po natin ito. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Julie Yu, isang rheumatologist. Welcome to Women's Health. Ngayong araw, pag-uusapan po natin ang isang bihirang autoimmune disease na mas madalas na aapektuhan ang mga kababaihan. Ito'y nagdudulot ng muscle weakness or kahinaan ng mga muscles at kakaibang mga rashes. Bilang isang rheumatologist, ibabahagi ko po sa inyo kung paano ito nakikilala at ano ang dapat gawin kung sakaling maranasan ito. Ating alamin ano nga ba ang dermatomyositis. Ito ay isang autoimmune disease, meaning nilalabanan ng sarili where skin and skeletal muscles are primarily affected. So ang ibig sabihin lang nito, ang naapektuhan ay kadalasan mga muscles and mga rashes na lumalabas sa mga unusual places sa katawan. Pwedeng sa mukha, pwedeng sa kamay. Ang usual or the annual incidence rate or estimate gaano ba kadalas ito sa mga kababaihan ay between 1 and 15 million people, while ang prevalence rates, meaning gaano ba ito kadalas na nakikita,
range from 1.2 to 21 per 100,000 people. Mas madalas talaga po ito nakikita sa mga kababaihan. Ang ratio is 2:1 female to male ratio. And ang average age, so meaning gano'n natin or anong edad natin siya madalas nakikita sa mga kababaihan, it's usually between 40 and 60 years of age. Pero hindi po ibig sabihin na babae lang po or adult lang po ang naapektuhan nito. May tinatawag din po tayong juvenile dermatomyositis. Nakikita po ito sa mga bata as well. Bakit po ba ito mas madalas nakikita ang dermatomyositis sa mga babae kumpara sa mga lalaki? Of course, nakikita po natin ang malaking kaibahan ng babae at lalaki ay ang hormones. Tama? So, ang hormonal changes sa katawan ng babae ang usually trigger. Other than itong mga hormones, ay mga possible triggers will be sunlight exposure, pag naaarawan po tayo, viral infections, so meaning pag nagkaroon po tayo ng mga viral diseases, kadalasan bago po magkaroon ng mga features ng dermatomyositis, natatanong po namin sa mga pasyente, ano po kaya posibleng nag-trigger or nagsimula sa mga manifestations ng dermatomyositis at may ibang certain medications or mga gamot na pwede magdulot ng pagkakaroon ng mga simptomas ng dermatomyositis. Ano ang mga pangunahing simptomas na dapat nating bantayan, lalo na ang mga kababaihan? So, ang usual, pinakaunang simptomas dyan ay mga rashes na nagkakaroon sa face, sa mga eyelids, talukap ng mata, hands, knuckles. Knuckles means here, like here, neck, upper back, in the presence of muscle weakness. Sometimes, mas mauuna po yung mga rashes. Kadalasan, pwede pong rashes followed by muscle weakness. Ano po ang nagiging sanhi ng muscle weakness and joint pains or joint symptoms at mga pantal sa balat sa dermatomyositis? Even kaming mga espesyalista, ang alam po namin, hindi po natin nape-predict sino ang magkakaroon ng dermatomyositis. So kadalasan, it's an unknown etiology. So it's possible multifactorial. Ibig sabihin ng multifactorial, marami pong mga factors involved. Hindi lang po natin maiisa-isa, but it's more of conglomeration or maraming factors put together into one. Other than that, we also take into consideration family history. There might be some gene mutation na nangyayari sa katawan ng isang pasyenteng may dermatomyositis. So pag sinabi po nating gene mutation, we talk about ano ang nangyayari sa family or genes ng isang individual considering contribution ng family history. Kadalasan as well, nakikita po namin pag nagtatanong kami sa mga pasyente, we focus a lot also on family history. So may mga unusual diseases ba na meron sa pamilya, katulad ng lupus, rheumatoid arthritis, scleroderma, mga pinsan po ito ng dermatomyositis. May isang classification din ng myositis or inflammatory myopathy na walang rashes. Ang tawag po natin dyan, polymyositis. So meaning, wala siyang rashes, pero meron siyang muscle weakness. So ito po, related din po ito sa dermatomyositis. Ibig sabihin, magpinsan din ang polymyositis, inclusion body myositis, at dermatomyositis. Sa aking karanasan, ano ang pinaka-epektibong treatment approach para sa mga babaeng may ganitong kondisyon? Hindi lang po sa karanasan, but base also sa mga evidence, sa mga literatures, ang current treatment for dermatomyositis will still include steroids.
corticosteroids po ang tawag namin dyan. It really depends on how bad or how mild yung symptoms ng pasyente. So ang corticosteroid will also depend on what's the weight of the patient. So a lot of times, nami-misinterpret ng pasyente ang paggamit ng corticosteroids. So you have to make sure, pag nabigyan po kayo ng corticosteroids, hindi po yan for the rest of your life. That's one. Number two, hindi rin po pwedeng kung kailan nyo gustong inumin, iinumin nyo ang corticosteroids. Dahil po, meron po siyang the other face of corticosteroids. Maaari kayang maiwasan ang dermatomyositis. Generally, dahil hindi po natin alam sino ang magkakaroon nun. Kaya, hindi po talaga natin mabibigyan ng karapatang measures para maiwasan ang dermatomyositis. Para lang po mas maunawaan ng lahat tungkol sa dermatomyositis, pinsan po ito ng karamihan sa mga autoimmune disease. Sana ay may naunawaan po kayo sa mga paliwanag ko tungkol sa dermatomyositis. Kung mayroon po kayong mga katanungan o nais niyo pong magpakonsulta, maaari kayong mag-log-in sa website ng Philippine Rheumatology Association para makahanap po kayo ng malapit na rheumatologist sa inyong area or locality. Muli, ako po si Dr. Julie Yu, isang rheumatologist. Palagi po natin tatandaan, lalo na sa ating mga kababaihan, that our health matters. Magandang umaga. Tunay ngang napakahalaga ng awareness sa mga kondisyon na gaya ng dermatomyositis, lalo na't madalas itong hindi napapansin agad. Kaya po ugaliing palaging nagpapatingin sa doktor ng regular, may nararamdaman o wala. Kanina po ay tinalakay natin ang prediabetes at insulin resistance, pati na rin ang isang kakaibang autoimmune condition sa ating women's health. Ngayon naman, time for our special shoutouts. Dr. Zon TV would like to thank George Optical. Please visit their clinic at lower ground floor of Mega Mall Building A, Doña Julia Vargas Avenue, Ortigas. Every Saturday, they're open every Saturdays from 10 a.m. to 7 p.m. For booking of appointments, you may text or call 0917-620-7591. Also, we would like to thank Soc Sargent General Hospital. For inquiries, you may visit their website at sgh.doh.gov.ph. Also, we would like to thank River Valley Eye Center and Specialty Clinics Incorporated. For inquiries, you may visit their website at rivervalleyecsc.com. At para lagi po kayong updated sa health trends, don't forget to like and follow us on Facebook at www.facebook.com/DoctorsOnTV and hit that subscribe button on YouTube at www.youtube.com/@UNTV News and Rescue para po laging una sa health info. At kung meron po kayong na-miss na episode, don't worry, binge watch anytime on our social media pages and of course, share the health, share the knowledge. Itag po ang inyong family and friends dahil ang kalusugan mas masayang pinag-uusapan ng sama-sama. At syempre, bago po tayo magtapos, I'd also like to take a moment to greet Kuya Daniel Razon. Marami pong salamat sa inyong walang sawang dedikasyon sa tunay na public service. At syempre po, a huge thank you as well to BMPI's General Manager, Mr. J. Eusebio. May you both be blessed with good health and continued success. Binabati rin po natin si VP Nolly, VP Bong, VP Joseph, VP Jerry, VP Ruth, ang Dr. Zon TV production team at ang Public Service Department and ang KDR Group of Companies. Also, binabati ko yung kambal ko. Hi kay Iyo and kay Iya. Hi also to EJ and kay Dr. Alain. And binabati ko yung ating mga pasyente sa Barba Cabudil Health and Wellness Center. Hi also to Delicates Food Corporation headed by Mr. and Mrs. Jonathan Mooney. Hi kay Tita Letty Duarte and kay Deng. And of course, thank you po sa Fatima Eye Center. And syempre, Nanay and Tatay, I love and miss you both so much. And also, don't forget to like and follow my Facebook page. Just type Dr. Sara Barba Cabudil in the search box. At mga kasambahay, we just conclude another episode na puno po ng health tips and expert advice. Marami pong salamat sa walang sawang suporta. Kayo po ang life force ng show na ito.
Remember, taking care of your health doesn't have to be complicated because small, smart choices today can lead to a stronger, healthier you. At para po sa ating mga kasangbahay na kasalukuyan pong dumadaan sa health challenges, huwag po kayong panghinaan ng loob. We are with you in prayer, hoping for strength, healing, and better days ahead. Kaya naman stay strong, stay informed, and stay healthy. Remember, early detection saves lives, kaya make your health a priority. Kita-kits mo ulit sa next episode, mga kasambahay. Muli po, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sara Barba Cabudil. Let's make it a habit to learn about good health, only here at Doctors on TV. Doctors on TV would like to thank Makati Medical Center, a hospital with a stronger heart. Located at Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at Aya Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Adlaon Optical, located at ground floor, Super 8 Warehouse, Poblacion, Baliwag, Bulacan, 0922-878-5911. And second floor Aliw Complex, MacArthur Highway, Calvario, May Kawayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Lindison Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867, 02-824-9360, or you can email them at lgcsalesco@gmail.com. Pro Biomed Care Incorporated, PB Med Doctors Clinic, located at Parañaque City, Ruiz Building, 365 El Grande Avenue, BF Homes, Parañaque City. You may contact them at 0943-0533-040 or 0917-8967-955. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barba Cabudil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Special thanks to Makati Medical Center, Dr. Saturnino P. Javier, Medical Director, Interim Co-President and CEO, Mr. Arnold C. Ocampo, Chief Finance Officer, Interim Co-President and CEO, Ms. Arlene L. Songko, Senior Vice President, Ms. Monica Reyes Dizon, Assistant Vice President, Mr. Mark Punelas, Makati Medical Center Unit Head Manager, Communications and Special Projects,